Good afternoon po mga kababayan mo, sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is August 15, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Afghanistan Street, Upper Afghanistan Street. Dyan yan sa may Don Bosco, Parañaque. At dadalhin po natin sa may VTX Terminal Exchange sa may Alabang National Road, Muntinlupa po yan, Alabang. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pa pag nakakuha na po natin sila disclaimer labang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pamong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya tayo pag nakuha na po natin sila. Pwede kung ganyan ka-complex, no? Yung halimbawa, ikaw, iniwanan ka na. Alam nga naman sabihin mong I still respect the sanctity of marriage na ang asawa mo pala bilang bahay. Diba? Tapos iniwanan ka. First time you need to move on. If you're already alone and he already left you, wala mo na magpapalagay. Pwede na magpa-announce. Tatlo yung anak nila, right? Tatlo anak niyo, sir, di ba? So, red flag or green flag kung mag-request si sweetheart mo ng another child? Baka sa akin no, kahit 10 anak. Ito kami, 5 kami magkakapatid eh. So, wala akong problema kung ilan yung mga anak namin. Mas madaming anak, mas masayang pamilya. Talaga. Red flag or green flag ba pag sinabi ng mga anak mo na, you know, Daddy, you are such a great role model, but I don't want to follow your footsteps. I want to do something else. Gusto ko sabihin natin, maging vlogger, maging ganyan. Red flag or green flag yan? Green flag. Ako, ayokong mapipressure yung mga anak ko sa akin na kung anong ginagawa ko, kung ano ko, na maging ganun din sila. Or whatever they want to become, I will support. Dahil, alam mo yun, buhay ko yun eh. A few years after na mag-reach na sila ng adulthood nila, patay na siguro ako. Diba? And they have to live with that for the rest of their lives na idinikta lang ng tatay nila. Bagay. So, it's their life, it's their choice. Dad, makinig ka dad sa sinabi ni Jim. Ito, red flag or green flag. Dahil talagang since we are talking about family, no? Medyo dito muna tayo tumutok. Dahil delikado ang trabaho mo. Alam ko, supportado ka ni Mrs. Pero, paano pag dumating sa panahon na sabihin na ni Mrs., Honey, tama na for the sake of our children. Red flag, green flag. Alam mo ba, yan. Ay, bakit? Kasi, para sa akin, what we're doing here, no, pagdating sa West Philippine Sea, it's for the next generation of Filipinos. I don't want to be selfish na, titigil ko na to para sa mga anak ko. Paano na yung anak ng ibang pamilya? Paano na ang susunod na saling lahi ng Pilipino if we're going to forget about what we're fighting for? If the Filipinos will already be blinded and misinformed about what's happening, diba? Parang unfair. Yes, she should understand. Yes. So, sinama po namin yung adoption kasi mas maganda rin po sana kung makahanap talaga sila ng Continuing south Luzon Expressway, 6 kilometers. So, kailangan din po kasi ng awareness. So, we want to also increase yung awareness ng mga tao sa Kongreso and even outside of Congress para po maintindihan ano po yung needs. At saka, minsan po kasi kung hindi may iwasan, medyo naiirita po sa stray animals. So, gusto po namin talagang mas ma-inform sila na syempre may buhay po ito, kailangan din po alagaan sila. So, halimbawa, may mga regular feeding po talaga. So, yung mga members po na po, talagang may mga feeding stations po yun, no? Talagang
Into White Post Lane, then into 100 meters, turn right off the ramp. Keep left at the Fort National Road towards National Road, Alabama. In 100 meters, into National Road. May mga free coupons po tayo. Like, for instance, to Biyaya Animal Care, Height of Chino or Bawal dito. Iikot nito. Sinara nila yung daanan na yun. Nasiga na, bata pa. Continue for 3 kilometers. Then turn right to take the exit 26 towards Susan Heights, level 10. Kasi may mga iba pong house members, in fact, na nag-adopt na po talaga. Wow! Shout out to former congressman, yeah. Former congresswoman Jasmine. Nag-adopt sila. Pati mga empleyado ng congressman. Kabisado niyo ba? Kabisado niyo yan? Kasi parang nagbuhol ako. Iikot pa po yun, ano? Tama. Meron po kami tatlong advisors, si Deputy Speaker Rachel Arenas, Congresswoman Pili Gonzalez, Congresswoman Midi Coa. So very supportive po sila dito sa mga Parang ang layo pa yung pinapaikutan sa akin. very important po yung Doon na po yung daan po ng jeep. tuloy-tuloy yung advocacy na po. Attorney, dahil Hindi dito yun? yung direct access no, sa mga lawmakers. Pero po mga Di ba dito yun? Opo, ito po yung Actually, yun po yung pinag-usapan namin kanina ni Mami. Sinasabi ko nga po na in fact, Ma'am Jing, meron po tayong mahigit sa 20 bills via the Congress ng House of Representatives. Ayan, di ba?
Apo, yan. strengthen the Animal Welfare Act. Kasi ma'am, Baka doon po kayo pinapaikot doon po sa GP. Malayo ka eh. Pag ganun po. 9 kilometers po. yung unang batas Ibig sabihin, iniisip niya nasa Skyway tayo. sa palagay namin it's timely na mas strengthen na po yung Animal Welfare Act. So, like I said, there are about 20 plus bills filed in Congress. So, kami po kasama po sa advocacy na po na talagang mag-promote at talagang matulungan po yung aming mga House members na may pasa itong panukalang batas. Sa Senate, may tatluhan ng bills sa Senate. In 80 meters, turn right, then in 70 meters, turn right. Strengthen pa yung Animal Welfare Act. Yung mga main sponsors. Yan. Dito. Biyaya, Ministry Ortiz at Biyaya, had a meeting with Congressman Tubin Chanco of Cabotas. Actually, we had a meeting on animal welfare protection. And it's good to know that it's because Tubin Chanco recently he filed a 20 bill meters, on turn the right, purpose then you of will find animal destination. rescue Saan yung babaan dyan doon? and help in times of disaster. Dito na lang. Alam mo, Teka, napakaganda bawal nito. yata dito. Ibig No-loading ka sabihin, namin. Doon lang po, doon lang. under this bill, No-loading and unloading tayo dito. it requires barangays to include pets in their disaster preparedness plan. I have yet to read though the Sanay naman kayo dito, no? Apo, yes. Huwag na lang kayo magpapabuhat sa mga ganyan, ano? Dahil mga hold up rin mga yan eh. Oh, Hindi naman sa pag-ano pero alam po. agad. masyado silang ano, abusado. Sinasamantala yung yung strengthening animal welfare. Pero ayos naman. Mababait naman sila. Depende po. Magkano po lahat, kuya? No kill animal pound. Diba? Sana kung talaga maganda no kill animal pound. 559 po. I would like to take the opportunity also if you have a no kill animal pound. Hindi, cash po na. Cash po? Apo. Okay, nananawagan po ako, no? Kasi nananawagan po ako sa mga pet owners natin. Marami dyan kasi, Chino, pag matatanda na yung mga pet nila, ginagawa niyo pa. provincial pound, city pound. May mga ganun tao. At kung nakakalungkot yan, I just realized na in 1 years of experience dito sa animal welfare, marami sa mga kababayan Ay, sorry po. Wala ba kayong ano dyan? Hindi pa, okay na po. Okay na to? Thank you. Ay, salamat na. Thank you Salamat. po. God bless you mga Ingat, kuya. Salamat po. Ito yung gamit natin sa likod. Sorry. Sinasabi ko sa kanila, I try to educate them. Alam niyo, sir, pag nag-surrender kayo ng yung alaga, shepherd, sila yan, abot ng makakaya nila. Pag once nag-surrender kayo sa pound, provincial or city pound, ito ang kapagin dito eh, no? Within a prescribed period, pag walang nag-adapt, walang nag-claim ng aso, pusa na yun, ipuput down sila, i-euthanize sila. Yun ang masakit eh. Diba, isipin mo na. Diba, Diba? Daw natin yan, diba? Isipin mo sa pamilya, yung aso po sa Kay ma'am, ano? Del, ano? Dali. Ay, daw pa. As to the matter of putting them down, I don't want to comment you. I-refer ko na lang po Ma'am Jix yung under the Animal Welfare Act. Saan po? Prohibited na. Yun, sa may naka-orange kuya, pagkalagpasan na sila. Okay. Stay the lang. Yung ating batas dyan na dapat po ay hindi i-abandon. For example, Ma'am Jix, in times of calamity, yun na, no? Ang daming naiiwan na pets, dinadali, kasi they evacuate at they iwan yung pets. Actually, pinagbabawal po yan under the Animal Welfare Act. Nawala kasi yung ano, so sinanap ko lang. Okay. Pero ano ba, well, I guess ibang usapin yung pangangalakal sa mounds, no? Kala ko nga may sakay na uli kayo. Naman din yung ginagawa. So, updated na nga attorney, no? Sa'yo na yan, PNBRA na ngayon dapat. Ito. So, yung bago Nagkalagpas. mga Andyan nakasala sila. ngayon ay taken into account itong mga pinag-uusapan natin. And, Bye, public hearings kasi kailangan po may discussion. May gamit po? Wala na. Meron. May lalagay po ako sa likod. Hala, si Mama. Oh my God!
Alin? Dito pwede rin po. Dito na daw kay inay. O, doon kayo. Babubuksan yan. Ha? Oh. Yan, yari ba? Oh. Ayun siya. Nasaan siya ba? Ay, ano siya? Kasi lumipit yung bag ko. Patay. Nakaipit dito. Naka-seatbelt na sila. Apo.
straight at the first traffic light. Then, at the second traffic light, turn right. Motorbike. Motorbike. Motoragaw. Motorbike. Chok. No. This. Chok. Dito pa rin na, trending. At ang trending issue po ngayon ay ang Red. Yellow. Green. In 200 meters, turn right at the traffic light. Chok. Wow. Chok. Papa, chok. Papa. Chok. Wow. Mom. Motorbike. Motorbike. Banda? Apoy. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna po samantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna po samantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang niya pong lingkod. Paalam po. Nalingkod niya. 60 outside clubhouse defense. Head north on Balacatan Street. Continue for 500 meters, then turn left onto CAA last Road. year, and he looked in great shape kontra kay Mario Barrios. At nandun pa rin yung unbeaten record ni Mayweather. Is Manny Pacquiao going to be the first boxer to defeat Mayweather? Yan ang attraction dito sa labang ito. Kaya ginigit ng marami, dapat maging totoong laban. Ito lang ang tanging attraction ng labang ito. Ang posibilidad na si Manny Pacquiao ang unang maghain ng talo sa kanila dito sa Mayweather. Ito lang. Pero kung magiging competitive, we do not really know, given the lackluster result of the first fight and the fact na paano ng Buran should the rematch finally happen. Well, tama ka, Attorney. Marami mga kailangan to get out of the way. Unang-una, kailangan hindi siya exhibition. Kasi kung exhibition, kumbaga, may mahan lang eh. Diba? Dapat it needs to be a real fight for it to sell
talagang panoorin siya ng tao. Quickly, Attorney Ed, magka-transition ako. Just my last question. Ako, napitin ako, Attorney Ed. Next time, mag-uusap ulit tayo, ha? Attorney Ed, reaction mo dito sa current success ni Alex Ayala. Well, the tennis gala that is Alex Ayala, unbelievable. Ano, ibang klase po. I have never seen an athlete since Manny Pacquiao in the early 2000 was able to capture the fancy and imagination of Filipino sports fans. Kahit anong gawin ni Ayala rin, sinusunod natin. Hindi din po sa Pacquiao. Napupuwi tayo dito kay Ayala. Pinapanood natin ang kanyang laban na talagang ibang klase ang atensyon na binibigyan natin kay Alex Ayala because who would have thought na magkakaroon tayo ng legalidad na tennis player sa WTA, ano, ibang klase, rank within the top 20. So this is unbelievable. I've never seen this kind of attention sa isang lokal na atleta since Manny Pacquiao was beating the likes of De La Hoya, Anton and Cotto in succession, a young Manny Pacquiao. Mahuli na lang na tanong, Attorney Ed. Can Alex Ayala reach Manny Pacquiao levels? In terms of Sorry popularity, to say, and Cameron is 21 mix. She has all the time in the world. Not all the time in the world. Ang apat na major title, mga kaibigan, Australian, Wimbledon, French, US Open, ito ang target ni Alex Ayala. Kakayanin niya, bakit hindi? Naging juniors champion na siya sa US Open noong 2022. So, the one for the big girls, palagi ko kakayanin. And anything can happen. Very exciting chapters up ahead para kay Alex Ayala. yung Pilipinas nga nagse-celebrate sa isang WTA 500. What more if isang 1,000 tournament? What more if isang Grand Slam? Sigurado, pandemonyo ang Pilipinas. Yes. Nako, till then, Attorney Ed, nako, kukontakin ulit natin kayo, Attorney Ed, soon. And we miss these types of conversations. Boxing analyst and sports analyst, Attorney Ed Tolentino, maraming salamat po. Salamat po. Mabuhay ka. Alright, ang oras po, 4:36 or 4:37 p.m. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Oops! Time out muna! Ang babalikan, Tara Game sa DCMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, kaya ang DCMM. Ang programang ito natin sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panatili na? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez,